Sa isang bayan na kilala sa katahimikan at simpleng pamumuhay, isang pangyayaring hindi inaasahan ang gumising sa lahat sapagkat isang guro ang pinaslang ng mismong estudyante sa harap mismo ng paaralan. Isang krimen na hindi lang nag-iwan ng takot sa Balabagan Trade School, kundi pati na rin ng sugat sa komunidad na dati ay payapa. Ang paaralan na dapat ay ligtas na kanlungan ng kaalaman at pangarap ay biglang naging entablado ng karahasan. At ang tanong na gumugulo hanggang ngayon, ano ang nagtulak sa isang mag-aaral na kitilin ang buhay ng kanyang guro? Ito ba'y simpleng galit dahil sa bagsak na marka? O may mas malalim pang dahilan na hindi nakikita ng ating mga mata? Ito ang kwento ng isang trahedya na hindi lamang nagbago sa buhay ng mga sangkot, kundi nag-iwan din ng mabigat na aral sa buong bansa. Ang trahedya sa Balabagan, Lanao del Sur. Umaga ng August 4, 2025. Isang karaniwang araw lang para sa mga estudyante at mga guro ng Balabagan Trade School. Sa araw na ito, handa na rin si Ginoong Danilo Barba Jr., 35 years old at dedikadong guro na kilala sa kanyang disiplina at pagiging istrikto pagdating sa akademikong performance ng kanyang mga estudyante. Subalit habang papasok na siya sa loob ng paaralan mag-aalas 8 ng umaga, hindi niya alam na may isang tao nang nag-aabang sa kanya. Isang estudyanteng minsang nakaupo rin sa kanyang klase. Isang grade 11 student na kilala sa alias na Kaiser. 20 taong gulang. Tahimik ngunit matagal nang may kinikimkim na sama ng loob. Hindi alam ng gurong si Danilo Barba na bitbit ni Kaiser ang isang .45 caliber na baril. Sa mata ng ibang estudyante at guro ay isang ordinaryo lamang ang umagang iyon, ngunit sa loob ni Kaiser, iyon na ang araw ng kanyang paghihiganti. Hindi pa man kasi nakakaapak ang guro na si Danilo Barba sa loob ng paaralan na itinuring na niyang pangalawang tahanan ay nagmamadaling nilapitan siya ni alias Kaiser at walang pakundaman niyang itinutok ang hawak niyang baril sa mismong uluhan ni Ginoong Barba. Maya-maya lang, isang putok ang umalingaw-ngaw sa buong paaralan. Tinamaan sa ulo ang guro at agad na bumagsak at wala nang pagkakataon pang maisugod sa hospital dahil dead on the spot siya sa mismong harap ng paaralan. Sa pangyayaring ito ay nagkagulo at nagsigawan ng mga estudyante. Ang mga guro naman ay nagtakbuhan para humingi ng saklolo, pero ang salarin ay mabilis na tumakas mula sa pinangyarihan ng krimen. Ayon sa investigasyon ng pulisya ay galit na galit si Kaiser sa kanyang guro dahil binagsak umano siya sa klase. Dahil dito ay hindi siya nakapag-enroll sa grade 12. Ang simpleng bagsak na grado na dapat sana'y leksyon para magsikap ay nauwi sa galit na hindi niya napigilan. Dahil sa pangyayaring ito ay nagdulot ito ng sobrang pangamba sa iba pang mga guro ng Balabagan High School. Natatakot sila para sa kanilang seguridad dahil napag-alaman kasi na hindi lang pala si Ginoong Barba ang nangbagsak sa estudyanteng si alias Kaiser. Subalit matapos naman ang insidente ay nagtago si Kaiser at hindi alam nino man kung nasaan siya. Pero nang maglaon ay napag-alamang nagtungo pala siya sa kanilang kamag-anak sa bayan ng Marugong, Lanao del Sur. Hindi rin naman nagtagal ay nakumpinse ng kanyang kapatid na lalaki na isa palang pulis ang kanyang kapatid na si alias Kaiser na sumuko na lang at huwag nang tangkain pang magtago.
Mabuti na lamang at nakinig ito, kaya naman agad-agad ay kusa din siyang sumuko sa mga otoridad. Dito ay napag-alamang ang ginamit niyang baril sa pamamaslang sa guro ay ang dating pagmamay-ari ng kanyang yumaong ama. Agad naman siyang sinampahan ng kasong murder, pero ang kanyang mga magulang, guro at maging ang buong komunidad ng Balabagan ay labis na nagulat at nalungkot. Para sa mga kapwa guro ni Ginoong Barba, hindi lamang ito isang simpleng krimen. Isa itong pagyurak sa dangal ng propesyon, isa ring babala na maging mas ligtas at dapat mas paigtingin pa ang seguridad sa mga paaralan. Sa kabilang banda, marami rin ang nagtatanong paanong nauwi sa ganitong trahedya ang isang estudyante. Ano ang mga pagkukulang sa pamilya, sa paaralan o sa lipunan na nagtulak sa kanya upang barilin ang kanyang guro? Hanggang ngayon, patuloy ang paglilitis sa kasong ito. Si Danilo Barba Jr., isang guro na sana'y patuloy na magtuturo at magbibigay inspirasyon, ay biglang binawian ng buhay dahil lamang sa isang estudyanteng hindi matanggap ang kanyang pagkabigo. Ang kasong ito ay nagsilbing paalala na ang pagiging guro ay hindi lamang mahirap dahil sa mababang sahod at kakulangan ng pasilidad, kundi dahil na rin sa panganib na kaakibat ng pagtuturo. Nagsisilbing paalala din ito na ang mga estudyante sa kabila ng kanilang murang edad ay maaari ring magtago ng galit na maaaring sumabog anumang oras kung hindi mabibigyan ng pansin.